Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Brother Hu, sabat ni Hongti, bakit sinasabi nito ang mga bagay na ito? Ano sambit ni Chen Fan sa kanyang isip? Ang Guhua Town ay inatake, mukhang kailangan niya raw iyong i-check. Ngunit biglang sinabi ni Elder Ding kay Hu Kunhao na si Master Chen ay ang siyang envoy ng Golden Crown ngayon, kaya syempre kailangan itong bumisita sa Suyan City upang i-check ang lahat ng mga records. Ano envoy ng Golden Crown? Sambit ng tatlo sa kanilang pagkabigla. Ano sambit ni Hu Kunhao sa kanyang isip? Ang isang Chinese cultivator ay baliwala, ngunit mahihirapan sila na i-deal ang Golden Crown. Agad na tumalikod ang dalawa, humakbang paalis. Bakit kayo umaalis? Tanong ni Chen Fan. Humingi na raw ba ang mga ito ng permission mula sa kanya? Lumingon si Hu Kunhao, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot si Chen Fan na lumuhad ito sa harap niya at humingi ng tawad sa kanyang mga tao. How dare you? Tugon ni Hu Kunhao. Be careful, sigaw ni Hongti. Agad na inangat ni Chen Fan ang kanyang kamay, nagcast ng matinding pressure patungo kay Hu Kunhao. Sinubukang i-activate ang kanyang Konichi body. Ngunit mas lalo lang na pinatindi ni Chen Fan ang pressure at nagcast ng isa pang art sumubsob sa sahig. Si Hu Kunhao napatanong kung paano ito naging posible. Ano saad ng isa? Hindi raw ba't iyon ay si Hu Kunhao? Paano ito na-suppress ng ganoon lang kadali? Paano ito natalo ng ganoon kadali? Dagdag ni Ling Xiao. Sinabi ni Chen Fan na sumigaw ito hanggat gusto niya, ngunit iyon ay hindi magiging sapat, lalo pang idiniin sa sahig si Hu Kunhao. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Sumigaw si Hu Kunhao na pakawalan siya nito kung ayaw nitong i-exterminate ng Qingyang sect ang lahat ng mga Chinese. Inangat ang kanyang kamay, ito raw ay nakikipaglaro sa apoy, ngunit mas lalo siyang idiniin pa ni Chen Fan na pasigaw. Tigil, sigaw ng isa, ito pala ay ang Lord ng Suyan City. Tinanong si Chen Fan kung bakit ito nananakit ng tao sa kanyang mansyon. Father, saad ni Ling Xiao, ang taong ito raw ay ang envoy ng Golden Crow. Inatake nito si Senior Hu dahil lang sa mga sinabi nito. Dinidisrespect daw nito ng husto ang City Lord Mansion at ang Qingyang sect. Ano Golden Crow envoy? Saad ni Mr. Zhang. Binugbog nito si Hu Kunhao dahil lang sa mga katagang binitawan nito. Ang ginawa raw nito ay medyo kalabisan para sa isang napakaliit lang na bagay. Si Hu Kunhao daw ay ang second disciple ng Qingyang sect. Ito ay pinapahalagahan ng husto ng kanilang master, at naniniwala siyang kahit pa ang Golden Crow ay hindi kakayanin ang consequences ng ginawa nito. Napasabi si Elder Ding sa kanyang isip na si Master Chen ay nagpapanggap lang, ang Golden Crow ay hindi tutulong patungkol sa bagay na ito. Sumigaw si Mr. Zhang na pakawalan nito si Hu Kunhao. Ngayon din, hindi niya ito bibigyan ng punishment since ito palang ang una niyang offense. Kakawalan mo ako ngayon din, sigaw ni Hu Kunhao, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit inangat ang hintuturo. Naging full of blood na lang si Hu Kunhao at makikita ang reaksyon ni Mr. Zhang. Ano si Hu Kunhao ay patay na, sambit ng isa sa kanyang pagkabigla. Pinatay nito si Hu Kunhao ang second heir ng Qingyang sect. Idinagdag ng isa na sa harapan pa mismo ni Zhang Dangshu. Nag-release ng divine energy si Mr. Zhang. How dare you? Saad niya. Ang pangahas naman daw nitong pumatay ng tao sa harap niya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ano naman, bakit kailangan niya pa raw ba ang permission nito? Very well, saad ni Mr. Zhang. Ikanalma ang kanyang sarili, ipapaubaya niya na lang daw sa sect master ng Qingyang sect ang patungkol sa bagay na ito, since napaka-confident nito kahit na binigyan na ito ng warning. Humakbang paalis. Idinagdag na kapagka dumating ang Qingyang sect, ito, ang mga tao nito at ang Golden Crow, ay malalagay sa trouble at titingnan niya kung makakapagyabang pa rin ito pagdating ng sandaling iyon. Sinabi ng isa na lumayo sila sa taong ito. Idinagdag ng isa pa na hindi nila maaaring ma-provoke ang mighty Qingyang sect. Senior Chen, sarcastic na saad naman ni Ling Xiao, wish niya rong ito ay magtagumpay sa magiging laban nito laban sa Qingyang sect. Hinila ng matanda si Xiao, umalis na raw sila rito. Ano pa ang point kung mananatili sila rito? Ilang sandali pa ay tinanong ni Chen Fan si Hongti kung bakit hindi pa rin ito umaalis. Ngunit nagtanong lang si Hongti kung bakit pinatay nito si Hu Kunhao. Hindi raw ba nito alam na ang taong iyon ay disciple ng Qingyang sect?
ngunit sumagot lang si Chen Fan na disrespect siya nito at ang kanyang mga tao kaya bakit naman daw hindi niya ito maaaring patayin, kung talagang ang mga iyon ay magsisik ng revenge, pues e-exterminate niya ang mga iyon. Napasabi si Elder Ding sa kanyang isip na ito ay hindi nagbibiro talagang e-exterminate nito ang Qingyang sect. Fine tugon ni Hongqi nagbuntong hininga tumalikod, nagsimulang humakbang paalis. Hasaad ni Miss Bai ang Chinese guy daw na iyon ay quite capable, surely ito raw ay mayroong guts. Idinagdag ng isa na ang Hu Kunhao na iyon ay hindi ganoon kahalaga, ang pinaka nakakagulat daw dito ay ang makakita sila ng isang Chinese connate cultivator. Sinabi ng isa na ano naman kung ito ay isang connate cultivator, hinding-hindi nito maaabot ang golden core level ito na ang limit ng kanilang bloodline besides maaaring hindi raw ito makasurvive kapag dumating na si Zuan Qingzi. By the way dagdag ng isa ang kalahati raw ng younger generation ng Bihan region ay nagtipon dito, bakit hindi na lang daw sila mag-decide kung papaano nila hahatiin ang treasure ngunit sumagot lang si Miss Ling na ang tanging kailangan niya lang ay ang Ancient Underworld Pearl. Hasaad ng isa ang Ancient Underworld Pearl daw ay ang siyang pinaka-precious na treasure, bakit naman daw nila iyon isusuko ngunit sumagot lang si Miss Ling na ang sino mang kumuha ng bagay na iyon mula sa kanya ay haharapin ang kanyang Tianming sword at makalipas ang ilang sandali, sa labas ay tinawag ni Hongqi si Chen Fan. Mayroong bagay na iniabot nagbigay ng babala, umalis na raw ito sa Zuyan City sa lalong madaling panahon si Zuan Qingzi ay papunta na. Tumalikod nagsimulang humakbang palayo, mag-iingat daw ito. Tiningnan ni Chen Fan ang bagay na ibinigay ni Hongqi Master Saad ni Elder Ding ang iniwan daw ng babaeng iyon ay detailed information ng Sect Master, Elders at mga top cultivators ng Qingyang Sect pati na mapa na nagpapakita ng daan paalis dito sa Zuyan City. Gayunpaman iniabot lang ni Chen Fan ang item nagsabing binabalik lang nito ang favor. Ang ilang golden core cultivator lang ng Qingyang sect ay hindi sapat upang takutin siya. Mula doon ay nag-cultivate si Chen Fan sa isang silid, nagsabing ang Tianhuang Star ay talagang isang cultivation star. Sa loob lang ng 6 na buwan ay maaari niya nang ma-form ang superior golden core, ngunit hindi ito ang golden core na gusto niya. Gusto niyang maabot ang divine o kaya naman ang sacred rod. Kailangan niya ang Ancient Underworld Pearl at iba pang maraming mga treasures upang maabot iyon at makalipas ang ilang araw, ang cold wave sa kalaliman ng Juhan Mountain Range ay nagsimula ng mag-subside. Master Saad ni Elder Ding maaari na raw itong makapasok sa Juhan Mountains ngayon, alright tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na ang tunay na battle ay magsisimula na sa wakas. Mula doon ay lumipat ang eksena sa sentro ng Juhan Mountain Range, partikular sa entrance ng mansyon ni Perfected Cultivator Juhan kung saan makikita ang ilang mga cultivators. Senior Chen bati ni Xiao kay Chen Fan, sa pamamagitan ng telepathy ay nagtanong si Hongqi kay Chen Fan kung bakit ito nandito hindi raw ba't sinabihan niya na itong umalis sa Zuyan City sa lalong madaling panahon. Si Zuan Qingzi raw ay nag-issue na ng kill order nagsabing papatayin siya nito kapag ito ay nakita nun gayunpaman. Sumagot lang si Chen Fan na i-dispatch niya ang taong iyon kapag iyon ay nang ahas na lumapit sa kanya wag itong mag-alala. Idiot sigaw ni Hongqi bakit napakatigas daw ng ulo nito, ngumisi si Ling Xiao. Nang biglang may napansin si Chen Fan napatanong kung ano ang nangyayari doon. Sumagot si Hongqi na ang mansyon ni Perfected Cultivator Juhan ay nandoon, tanging mga connate cultivators lang ang maaaring makapasok. Ang mga elites at ang kanilang patriarch ay nandoon na nang biglang mayroong paparating. Hasaad ni Hongqi ito raw ay nandito na tumalsik ang ilang debris ng yelo sa impact ng pagbaba makikita ang dalawang individual at silhouette ng isa pa sa likod nila. Ang babae ay si Fairy Yuelong mula sa Huanqing sect, at ang lalaki naman ay si Fang Jianyu Zilu sect. Humakbang ang nasa likod na mapag-aalamang si Zuan Qingzi, nagtanong kung nasaan si Chen Baixuan ang lalaking pumatay sa kanyang brother. Agad na lumingon si Ling Xiao patungo sa ating bida pa simpleng pagpapaalam na ito ay ang hinahanap nitong si Chen Baixuan. Kaya kay Chen Fan na nga natuon ang pansin ni Zuan Qingzi nagtanong kung ito ba ang pumatay kay Hu Kunhao, tama yun tugon ng ating bida. Hid Saad ni Fang Jianyu ito raw ay mayroong guts, still hanggang ngayon ito ay unwilling pa rin na mag-submit kay Zuan Qingzi. Hasambit naman ni Fairy Yuelong inoffend nito ang Qingyang sect,
Senior, saad niya kay Zuan Qingzi, gusto raw ba nitong siya ang pumatay sa taong ito? Senior, sabat ni Hongti, ito raw ay isa lamang misunderstanding. Si Exalted Immortal Chen ay nagkaroon ng argument kay Senior Hu, hindi niya raw ito pinatay ng basta-basta lang, ngunit sumigaw si Zuan Qingzi na tumahimik ito, ang sinumang mang-offend sa Qingyang sect ay kailangang mamatay. Agad na nag-perform ng isang teknik nagpakawala, uno sigaw ni Hongti, Senior Chen, pakiusap mag-retreat daw ito. Ngunit hindi pa man nakakalapit ng lubusan kay Chen Fan ang atakeng pinakawalan ni Zuan Qingzi, ito ay naglaho na. Ano sambit ni Fang Jianyu sa kanyang pagkabigla, napatanong kung ano ang nangyayari. Ano ang kanyang connate Azert Shi ay naglaho, dagdag ni Fairy Yuelong, ngunit sinabi ni Zuan Qingzi na walang espesyal doon. Agad na nagpakawala ng isa pang teknik, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na kahit ang mga Golden Core Cultivators ay hindi nangangahas na atakehin siya gamit ang Sword Shi. Nagcast ng kung anong art, idinagdag sa kanyang isip na sa domain na ito na nag-form 10 feet palibot sa kanya, ang surrounding world ay nasa kanyang control, na paano pa kaya ang isang hamak lang na Sword Shi, at agad ngang nag-dissipate ang Sword Shi na pinakawala ni Zuan Qingzi. Makikita ang pagkagulantang ng dalawa. Ano, saad ni Fang Jianyu, paano ito naging posible? Mamalamang ito raw ay isang Golden Core Cultivator upang magawa ang ganitong bagay. Makikita ang pagkainis ni Zuan Qingzi, ipinirform ang Grand Qingyang Art, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na tumahimik ito sabay cast ng isang sword art nagpakawala. Ano, saad ni Fairy Yuelong, Thunderous Sword Shi Brother Zuan, takbo, sigaw ni Fang Jianyu, makikitang papalapit na ang atake kay Zuan Qingzi, nagkaroon ng pagsabog. Damit sambit ng isang boses, talagang ito raw ay isang tunay na core formation cultivator, mapag-aalamang ito pala ay si Zuan Qingzi. Idinagdag na buti na lang at nagawa niyang makaiwas mula sa atakeng iyon, mas maiging humingi raw siya ng tulong sa kanyang master, ngunit nagtaka siya nang makita ang reaksyon ng kanyang mga kasamahan. Anong problema, tanong niya sa kanyang isip, bakit tinitingnan siya ng mga ito ng ganito? Pagtingin niya sa kanyang katawan, bigla na lang tumalsik ang kanyang dugo. Pinagpawisan, tinamaan daw pala siya, sumabog. Thus, sa pamamagitan lang ng isang atake, nagawang mapatay ni Chen Fan si Zuan Qingzi. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Paano yun naging posible, sambit ni Xiao Wu? Ano, saad ni Ling Xiao, si Zuan Qingzi ay namatay sa mga kamay ng Chinese cultivator. Ano, dagdag ni Hongti, ang heir ng Qingyang sect ay namatay ng ganun-ganun lang. Terrifying sigaw naman ng iba pa. Ito raw ay isang core formation cultivator, ang huling stage bago mo maabot ang Golden Core Realm. Terrifying, ito raw ay napaka-terrifying. Napasabi si Fairy Yuelong sa kanyang isip na kahit na ang mga young overlords na gaya ni Gulingzi at Lin Wuhu ay hindi pa mga core formation cultivators, paano naabot ng nameless young man na ito ang ganito kataas na level? Lumingon si Chen Fan, nagsabing pinatay niya si Zuan Qingzi. Ano, hindi raw ba maghihiganti ang mga ito? Hindi mariing tugon ni Fairy Yuelong. Immortal Master, hindi raw nila kilala si Zuan Qingzi. Pakiusap, wag sila nitong mapagkamalian, at idinagdag ni Fang Jianyu na kahit pa si Lin Wuhua at Xu Qianyu ay walang panama rito. Inangat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, hinila palapit si Ling Xiao, sinakal. Pakiusap, Master Chen, wag mo akong patayin. Pagmamakaawa nito, si Hu Kunhao daw ang may kagagawan, wala siyang kinalaman. Noon pa man ay nirerespeto niya na ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na dati pa siyang tinutuyan nito. Ano, sa tingin daw ba nito siya ay isang fool? Dinurog ng pinong-pino si Ling Xiao at agad na lumipad patungo sa kinaroroonan ng mansyon ni Perfected Cultivator Juhan. Sa himpapawid ay napasabing ang mga cold waves na ito ay talagang napaka-terrifying. No wonder na tanging mga connate cultivator lang ang maaaring makapasok dito. Nagmasid sa paligid, marami rong mga invisible array sa area na ito. Ang lahat ng array na ito ay connected sa isang central control array. Sa central control array ay mayroong maraming malalakas na energy na naka-untangle. Sa tingin niya naglalaban ang mga ito, nararamdaman niya rin daw ang energy ng Ancient Underworld Pearl. Sumulong si Chen Fan, napahinto ang ilang naglalaban nang mapansin ang isang yellow flash. Damit sambit ni Miss Ling sa kanyang isip, napatanong kung sino itong nagpa-flash around dito na dinidisregard ng lubusan ang kanyang safety. Ano, gusto raw ba nitong mamatay? Hindi niya raw maaaring basta-basta na lang isuko ang Ancient Underworld Pearl. Sinabihan ang kanyang kasama na sundan ito ngayon din, at ganoon na nga ang ginawa ng dalawa. Pagbabay, nakita nila si Chen Fan na nakatayo sa harap ng mansyon.
Hasaad ni Miss Ling hindi raw ba't ito yung Chinese na connate cultivator? Nagtanong kung nasaan yung taong nag-emit ng golden light beam ngayon lang. Ngunit hindi ito pinansin ni Chen Fan na pasabi sa kanyang isip na kailangan niyang i-analyze ng mabilisan ang surrounding arrays. Ano saad ni Miss Ling, ano gusto raw ba nitong mamatay susugod? Ngunit napatigil nang biglang dumating na yung iba. Ang narito ay si Fairy Bai ang heir ng Yin Yang clan, si Zhao Qing Chen member ng royal family, si Chu Chanyu ang young master ng Chu family ng Wang City, si Manggu ng Tianmang clan, at ang may pakpak na si Gu Lingzi. Nagtanong si Chu Chanyu kung nasaan na yung taong nakita nila. Sumagot si Miss Ling na pagdating niya rito ang taong iyon lang ang nadatnan niya. Hasaad ni Zhao Qing ang isang Chinese daw ay hindi makakapasok ng ganoon lang kadali rito, sabihin daw nito sa kanya saan tumungo ang taong iyon, at bakit ito pumunta rito. Gayunpaman hindi ito pinansin ni Chen Fan, hasaad ni Gu, ang pangahas naman daw nitong i-ignore siya. Brother, saad ni Fairy Bai kung sasabihin daw nito sa kanila kung saan pumunta ang beam of golden light, bibigyan niya raw ito ng reward, ngunit maging siya ay hindi rin pinansin ni Chen Fan. Hasaad ni Fairy Bai ang kanyang charming art ay hindi gumana. Hahasaad ni Miss Ling sa kanyang isip na gawa nitong maka-withstand laban kay Bai Qiwer. Ang lalaking ito raw ay talagang napaka-impressive. Nagpakawala ng ilang slash ang isa, ang pangahas naman daw nitong i-ignore ang highness at si Fairy Bai. Gayunpaman ito ay biglang nag-dissipate ng papalapit na kay Chen Fan, na siyang ikinagulat ni Gu Lingzi. Ito ay, ano ito raw ba ay isang domain? Ano na kumpleto na raw ba nito ang essence core at isa ng core formation cultivator? Hasaad ni Zhao Qing mukhang na-underestimate niya raw ito. Ito yung beam of golden light, tama raw ba? Back off, sigaw ni Chen Fan, bibigyan niya raw ang mga ito ng ilang minuto. Umalis ang mga ito sa mukha niya kung ayaw nilang mamatay. Natigilan saglit ang mga elite cultivators, at sabay-sabay na nagtawanan. Hahasaad ni Chu Chanyu, sino raw ba ito? Sa tingin niya isang golden core cultivator. Ito raw ay isa lamang Chinese na core formation cultivator. Brother, dagdag naman ni Fairy Bai, mahalaga rong malaman nito kung papaano lumugar. Ngunit isang divine palm lang ang isinagot ni Chen Fan, durog yung naunang umatake kanina. You are dead, sigaw ni Chu Chanyu, umatras ng bahagya, ipinirform ang True Dragon secret art, nagpakawala. Ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan gamit ang isang pitik art na neutralize ang atake ni Chu Chanyu. Nagawa niyang mablock ang paparating ngunit napa-atras ng ilang metro. Ano saad ni Chu Chanyu, ang true essence nito ay napaka-terrifying. Ang lakas daw nito ay katulad ng isang golden core cultivator. Nagcast na ng kanyang art si Zhao Qing, magtulungan daw silang lahat. Kaya nag-release na rin ng divine energy ang iba pa, mararamdaman ang matinding pressure sa buong lugar. Sinabi ni Zhao Qing na kahit na ito pa raw ay talagang isang golden core cultivator, maaari pa rin nila itong mapatay. Kill, sigaw ni Gu Lingzi sabay pakawala, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan gamit ang isang daliri, pinaikot, inihagis pabalik. Na siyang ikinabigla ni Gu Lingzi, dumaplis sa kanyang pisngi. Napasabi sa kanyang isip na ang kanyang spear ay mayroong divine power at kasing powerful ng isang quasi-spirit treasure, ngunit bakit? Umatake si Manggu, ngunit bigla siyang sinalubong ni Chen Fan ng isang divine fist, napasigaw, napatigil. What the saad ni Fairy Bai, napatanong si Miss Ling kung paano nito nagagawa ang bagay na ito. Go to hell, saad ni Chen Fan, nagpakawala ng divine grappling hand patungo kay Zhao Qing, na siyang ikinagulantang nito sinubukang mag-retaliate, ngunit wala ring silbi. Inactivate ni Miss Ling ang kanyang Tianming sword, nag-release ng divine energy ang iba, nagcast ng kung anong spell. Mga walang silbing langgam, sigaw ni Chen Fan, ni-nullify ang spell na binabalak nilang i-cast. Ano saad ni Miss Ling, ang lalaking ito ba ay isang tunay na core formation cultivator? Habang napatanong naman si Gu Lingzi kung ito ba ay isang golden core ancestral patriarch na pumunta lang dito upang paglaruan sila. Laban, sigaw ni Manggu, nagpakawala ng divine palm si Chen Fan, sinubukang mag-retaliate ng iba pang mga elites, ngunit silang lahat ay sabay-sabay na bumaon sa lupa. Ano sambit ni Miss Ling, isang palm strike lang ay sapat na upang i-knockout ang lahat ng mga elites. Maririnig ang pag-ubo ng mga tinutukoy ni Miss Ling na mga elites. Ito ay imposible, saad ni Gu Lingzi, ito ay isa lamang core formation cultivator, bakit napakalakas nito?
Sinabi ni Zhao Qing kay Chen Fan na talaga raw palang ito ay napakamakapangyarihan, siya raw ay nahihiya sa kanyang sarili. Ang lahat ay isa lamang misunderstanding, ang lahat daw ng mga treasures na narito ay walang nagmamay-ari. Maaari daw nitong kunin ang kahit na anong gusto nito, ngunit tumitig lang si Chen Fan kay Zhao Qing, inangat ang kaliwang kamay, na siyang ikinabahala ni Zhao Qing Sr. Saad niya ang lahat daw ng mga narito ay nagmula sa 6 na Heavenly Clan at iba pang mga malalaking families. Ano, papatayin ba silang lahat nito? Sumagot si Chen Fan na bigyan siya ng mga ito ng isang spirit treasure o hindi naman kaya isang peerless material, spare niya ang buhay ng mga ito. Kid sambit ni Zhao Qing sa kanyang isip, maaaring ito raw ay nanalo sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos niyang makaalis dito sa Juhan Mountains, pagpupunit-punitin niya ito at i-exterminate ang lahat ng mga Chinese people. Ilang sandali pa ay ibinigay na ng mga elites ang kanilang mga artifact. Brother Saad ni Ferriby, ito raw ay napaka-impressive. Siya raw ay nahulog na rito, ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kamay upang tanggapin ang treasure na hawak nito, nagsabing kung ito ay mas bata ng 20 taon, baka kunin niya pa raw ito bilang katulong. Hasaad ni Ferriby sa kanyang isip, siya raw ay 30 taong gulang lang, which is napaka-bata kumpara sa lahat ng mga immortal cultivators. Sinabi ni Zhao Qing na ang armor na ito ay tinatawag na White Dragon, kaya nitong mag-withstand ng atake mula sa isang Golden Core cultivator. Ito raw ay, ngunit sinabi ni Chen Fan na ibigay din ito maging ang kanyang Dimension Space Ring, na siyang ikinainis ni Zhao Qing na pamura sa kanyang isip, ngunit wala na siyang ibang choice kundi ang ibigay ito. Tumalikod na siya hahakbang paalis, nang biglang nagtanong si Chen Fan kung sinabi niya bang maaari itong umalis. Napahinto si Zhao Qing, tumulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Ngumiti ng hilaw, lumingon Senior Saad niya, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi raw ba't sinabi nitong isang spirit treasure lang ang kailangan nito, ni binigay niya pa nga raw ang kanyang Dimension Space Ring. Ngunit sumagot si Chen Fan na iyon ay applicable lang sa iba. Hinamak siya nito maging ang kanyang mga tao at sinubukan pa siya nitong patayin. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makompensate ng isang spirit treasure lang. Anong kailangan mo pa, sigaw na tanong ni Zhao Qing. Simple lang, tugon ni Chen Fan, gusto niya rong kunin ang Blood of the Sky Swallow, ang python nito. No way, sigaw ni Zhao Qing, ang bloodline daw ay ang core at ang pinakamahalagang asset ng sinumang makapangyarihang lahi. Hindi niya raw matatanggap ang gusto nitong mangyari, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi siya nakikipag-negotiate dito, sinasabihan niya lang ito sabay cast ng kung anong spell patungo kay Zhao Qing. Umatras, inactivate ang kanyang Void Secret Talisman, sinubukang tumungo sa isang space, ngunit sinabi ni Chen Fan na ito ay hindi makakatakas. Hinawakan ang damit ni Zhao Qing, napasigaw. Ano, sambit nito, kaya nitong punitan ang Dimension Space gamit lang ang mortal body nito. Napasabi si Miss Ling na ang taong ito ay mayroong complete control sa dimension. Ano, hindi raw ba kaya na ito ay isang Golden Core o hindi naman kaya isang Nascent Soul Realm Cultivator? Senior, please, pagmamakaawa ni Zhao Qing, pakiusap, wag daw siya nitong patayin. Ipinirform ni Chen Fan ang Swallow Divine Power, puwersahang inextract ang art ng bloodline ni Zhao Qing, kinindens patungo sa kanyang kamay. Bumagsak si Zhao Qing. Shen Baixuan, sigaw nito, kinuha nito ang kanyang bloodline, winasak ang kanyang future. Ito raw ay hindi palalagpasin ng royal family. O talaga ba, tugon ni Chen Fan, sige, papuntahin raw nito ang mga iyon, tinawag na mga langgam ang mga young elites. Maaari na rong lumayas ang mga ito at ganoon na nga ang ginawa ng mga ito. Sinabi ni Gu Lingzi na maraming nawalang bagay mula sa kanila sa pagkakataong ito, ngunit buti na lang at hindi sila natulad kay Zhao Qing Chen. Kumalat na sa buong Zuyan City ang patungkol sa nangyari. Ano, sambit ng mga tao na talo ni Chen Baixuan ang lahat ng mga elites ng mag-isa. Sinabi ng iba na nakuha rin nito ang mga treasures ni Perfected Cultivator Juhan, at in-injure si Zhao Qing, ang prince ng royal family. Lumipat ang eksena sa resident ng royal family. Ang nasa itaas ay si Lord Bihan ng royal family, habang ang nasa ibaba naman ay si Jian Jun, ang top warrior ng royal palace, kilala rin bilang Sword King. Uncle Saad ni Zhao Dulo, ang panganay na anak na lalaki ni Lord Bihan, nagtanong ang Sword King kung kamusta si Zhao Qing. Sumagot si Zhao Dulo na ang bloodline nito ay kinuha, wala na itong cultivation at kung hindi nila mahahanap ang legendary na Disaster Golden Pill, natatakot siyang wala ng iba pang makakapagligtas sa buhay nito.
Sumagot ang Sword King na ang Disaster Golden Pill ay isang divine pill, natatakot siyang maging ang mga supreme sects ay walang ganoong pill, besides hindi worth it na gamitin ang pill na iyon sa isang basura. Bigyan na lang daw ito ni Zhao Dulo ng pera, kick out sa royal family at hayaang mag-survive sa sarili niyang paraan na agad namang sinang-ayunan ni Zhao Dulo. Idinagdag ng Sword King na deserve ni Chen Baixuan na mamatay. Kung hindi nila papatayin ang individual na iyon, iisipin ng mga tao na ang royal family ay for a show lang. Ipadala raw nito ang White Phaeton Guards, Hanchi Guards at maging ang Manghuang Guards. Ipahanap si Chen Baixuan at ibigay nito sa kanya ang ulo ng 3 commanders kung ang mga iyon ay mabigang mahuli si Chen Baixuan. Got it to go ni Zhao Dulo, relay niya raw agad ang utos nito. Idinagdag sa kanyang isip na ang 9 guards ng royal family ay isang napakamakapangyarihang army na siyang nagsusuppress sa buong Bihan region. Kahit 3 lang sa mga iyon ay sapat na upang maihambing sa isang buong sect, mukhang napakataas daw ng tingin ng kanyang uncle sa taong iyon at lumipat ang eksena sa loob ng Juhan Mansion. Hasaad ni Chen Fan 6 Kill Array, 9 Star Array at Heaven Reversing Array. Ang mga array daw na ito ay ang mga top na killing array, gayunpaman ang mga ito ay walang magagawa laban sa kanya, since alam niya ang flaws ng mga ito. Open sigaw niya na nullify ang mga array, bumungad sa harap niya ang isang individual na tila ba nagmi-meditate, malamang ito na ang sinasabi nilang si Perfected Cultivator Juhan, mapapansin ang kung anong bagay na lumulutang sa itaas ng mga kamay nito. Hasaad ni Chen Fan, malamang ito na raw ang Ancient Underworld Pearl. Humakbang siya palapit ngunit may kung anong enerhiya na tumulak sa kanya palayo. Hasaad ni Chen Fan, no wonder na hindi pa rin nasusunggaban ng mga Golden Core experts ng Bihan region ang mga treasures nito kahit na ilang napakaraming taon na ang lumipas. Inakala niyang ang mga iyon ay mayroong deal na wag pumasok sa Mountain Mansion nito, ngunit ang dahilan daw pala ay ang Ancient Underworld Pearl nito. Mayroon dong napakalaking amount ng Xuanming Qi sa loob nito, at ito ay napakalapit na sa isang divine material level. Humakbang si Chen Fan, nag-release ng divine energy, inactivate ang 5 elements thunder seal, inextend ang kanyang kamay palapit sa pearl na hirapang kunin na pabuntong hininga, ngunit nagpatuloy lang si Chen Fan sa pag-extend sa kanyang kamay hanggang sa tuluyan niya na itong nakuha. Hasaad niya sa wakas mako-condense niya na raw ang kanyang superior grade golden core gamit ang bagay na ito. Umupo si Chen Fan, in-extract ang Xuanming Qi mula sa pearl, nagsimulang mag-cultivate. Bumukas ang mata ng isang mythical beast. Sinabi ni Chen Fan na probably ang Xuanming Golden Core ay mayroong endless na Xuanming River bilang Dharma form. Siya nga pala ang ibig sabihin ng scene na ito ay na-unlock na ni Chen Fan ang 3rd skill ng kanyang 12 Sky Swallowing diagrams. Nagpatuloy sa pagko-cultivate si Chen Fan at makalipas ang ilang buwan, iminulat niya ang kanyang mga mata. That's it, sambit niya pagkatapos niyang dumaan sa Thunder Tribulation. Ang Golden Core ay makukumpleto na, at ang kapangyarihan ng Xuanwu Divine Form ay madudoble. Ganun pa man iyon ay hindi pa rin daw sapat, bakit naman daw ba siya magsisettle sa isang Divine Golden Core lang? At nagpatuloy si Chen Fan sa pagko-cultivate. Makalipas ang isang buwan, buntong hininga niya ang parehong Xuanwu Essence Core raw at Azure the Arch Essence Core ay makakatulong sa kanya upang makonquer ang Tianhuang Star at matalo ang lahat ng mga elites, ngunit, kaya nagpatuloy si Chen Fan sa pagko-cultivate. At makalipas ang isang buwan, Xuanming, Azure the Arch, Kunping, Thunder Beast, True Martial. Saad ni Chen Fan, ang 5 essence core daw na ito ay nagre-representa sa 5 path na binaybay niya sa kabuuan ng kanyang cultivation journey. Pagsasama-samahin niya raw ang lahat ng ito at gagawing isang sacred grade golden core, ngunit nabahala si Chen Fan nang biglang nagbabadyang magkaroon ng Divine Thunder Tribulation. Kailangan niya rong makumpleto ang kanyang sacred grade golden core bago pa man ito magsimula at agad na ginamit ang Deception Art. Nagbago na ang anyo ni Chen Fan, naglaho ang Thunder Tribulation, kailangan niya rong itago ang kanyang energy upang makaiwas sa Thunder Tribulation, also kailangan niya pa rong i-refine ang Ancient Underworld Pearl. Gagawin niya itong isang treasure, ngunit sa ngayon ay kailangan niya munang tumungo sa Guhua Town, upang makita kung ano ang kalagayan ng mga Chinese sa mundong ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Zuyan City. Lumapit si Chen Fan sa mga tao na patingin sa mga ruins, nagtanong kung ano ang nangyari sa Mu family. Ano hindi mo alam? Tugon ng isa. Isang grupo raw ng mga royal guards ang tumungo rito 5 buwan na ang nakararaan,
pinatay ng mga ito ang ancestral patriarch ng Mu family at ikinulong ang iba pa. Hapagtataka ni Chen Fan sa kanyang isip bakit ang mga royal guards ng royal family ay tumungo pa talaga rito upang edil lang ang Mu family. Hay dagdag ng lalaki hindi lang daw ang Mu family, maging ang lahat ng mga cultivation families ng Zuyan City ay hinuli rin. Hindi mabilang na mga cultivators ang nahuli, na puno ang ilang mga flying ships. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung bakit, sumagot ang lalaki na hindi siya sigurado ngunit narinig niya rong hinahanap ng royal family ang isang Chinese, ngunit paano naman daw ba magkakaroon ng Chinese person sa napakaliit na city na ito? Ngunit makikita ang reaksyon ng lalaki nang mapatingin kay Chen Fan ha isang Chinese, agad na binura ni Chen Fan ang alaala nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Chen Fan nagsabing ang mga taong ito na humuli sa mga cultivators at naghahunt sa isang Chinese ay obviously siya ang sadya. Ito raw ba ay dahil sa ginawa niya kay Zhao Qing, lumalabas na mukhang na-underestimate niya raw pala ang royal family. Tumungo si Chen Fan sa isang partikular na lugar kung saan makikitang walang kaalam-alam ang mga guards na mayroon nang nakapasok sa itaas dumaan, sa loob ay nadatnan ni Chen Fan ang ilang mga bilanggo. Master Chen patanong na sambit ni Elder Ding, sino ka pasigaw na tanong ng isang guard ang pangahas naman daw nitong mag-break-in sa dungeon ng Golden Crow. Nagtanong ang isa kung hindi ba nito alam na ito ay isang forbidden area ngunit hindi na nagsayang pa ng oras si Chen Fan pinatahimik na ang mga ito. Kinalas niya ang mga kadinang nakagapos sa mga paa at kamay ni Elder Ding, greetings master agad na bungad nito. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang nangyari, nawala lang siya ng ilang buwan bakit naging ganito na ang Zuyan City. Sumagot si Elder Ding na ang may kagagawan sa lahat ng ito ay ang White Python Guards. Ang White Python Guards daw ay isa sa 9 guardian troops ng Royal Family. Ang lahat ng kanilang mga normal na sundalo ay mga Divine Sea Realm Cultivators, habang ang mga generals naman ay mga Connate Cultivators at ang kanilang chief ay isang Golden Core Cultivator. Ang royal family ay nagalit ng husto dahil sa nangyari sa prince, kaya ang mga ito raw ay nagpadala ng 3 troops upang hanapin si Master Chen. At since ito ay hindi mahanap ng mga Python guards, sinimulan na ng mga ito ang pagpatay sa mga tao at kinuha ang halos lahat ng mga senior cultivators ng Zuyan City. Si Miss Hongti at Miss Xiao Wuyir ay hindi nahuli ng mga Python guards, dahil ang mga ito ay iniligtas ni Miss Lin Wuhua at dinala sa Xuanming Heavenly Palace. Miss Lin Wuhua saad ni Chen Fan so gusto ng mga itong makipag-build ng better relation sa kanya, kung ganun fine magiging mabait daw siya sa mga tao ng Xuanming Heavenly Palace kapag ka nakasalamuhan niya ang mga ito. Nagtanong si Chen Fan patungkol kay Elder Ding bakit hindi raw ito hinuli ng mga iyon, bakit dito ito nakakulong. Sumagot si Elder Ding na siya ay isa lamang alchemist kaya siya ay walang halaga para sa mga Python guards, ganun pa man ang kanilang headquarters ay nag-investigate patungkol sa pagkamatay ng alchemy envoy at inisip ng mga iyon na siya ay nag-tridor sa Golden Crow at iyon ang dahilan kung bakit siya nakakulong dito. Headquarters patanong na sambit ni Chen Fan nang biglang mayroong dumating nagtanong kung sino ang nang-ahas na mag-break-in sa Golden Crow. That's him saad ni Elder Ding kay Chen Fan ang individual daw na ito ay si Zuan Danxing, ang leader ng 6 Golden Crow Envoy at ang top cultivator ng kanilang headquarters. Hasaad ni Chen Fan leader ng mga envoys, ano Chen Baixuan sambit ni Envoy Zuan sa kanyang pagkabigla hindi raw ba't ito ay hinahabol ng mga guards, ang akala niya raw tumakas na ito sa Bihan Region bakit nandito pa rin ito sa Zuyan City, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang nagsabing umalis siya sa Bihan Region. Ayon natatarantang sambit ni Envoy Zuan wala raw siyang idea sige aalis na raw siya, ngunit biglang nagcast ng isang spell si Chen Fan hindi makagalaw si Envoy Zuan ano sambit nito mayroon itong kakayahang kontrolin ang surrounding space, Master Chen siya raw ay, ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang isang kamay dinurog na siyang ikinagulantang ni Elder Ding. Ano sambit ni Chen Fan kay Elder Ding bakit nakatayo pa rin ito mag-impake na ito ng gamit? Maghanda dahil aalis sila sa Zuyan City na agad namang sinang-ayunan ni Elder Ding. Ang Wind Spirit Bird ay isang luxurious monster. Ang Divine Sea Wind Spirit Bird ay mayroong wingspan na 50 metro kapag ka ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at maaaring masakyan ng ilang dosenang mga tao. Sa likod ng Wind Spirit Bird ay sinabi ni Elder Ding na ang Bihan Region ay mayroong ilang daang libong milyang lawak,
at ang buong region ay binubuo ng 6 na states at ang susunod na big city ay mayroong ilang daang milyang layo mula sa Zuyan City. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na na-form niya ang 5 divine chains na ito gamit ang deception art at nilock up ang kanyang kapangyarihan. Ang chains ay hindi mababasag hanggat ang kanyang energy usage ay hindi lalagpas sa golden core level, at ang tribulation ay mapupushback ng undefinite. At ngayong na-form niya na ang Xuanming form, sa ngayon ay tila ba mayroon siyang fake heaven sa loob niya at maaari niya itong gamitin anumang oras na gustuhin niya. Gamit ito siya ay mayroon ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang isang nascent soul cultivator sa critical na mga sandali. Ilang sandali pa ay narating na nila ang Guhua Town ng Yan State, inutusan ni Chen Fan si Elder Ding na magland banda dun maglalakad na raw sila na agad namang sinang-ayunan ni Elder Ding. Pagbabay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na tila ba nakabalik siya sa Earth, ngunit mayroon lang dong iilang mga cultivators dito. Master saad ni Elder Ding narinig niya rong minsan nang nakakumit ng seryosong krimen ang mga Chinese, kaya sila ay binigyan ng kaparusahan ni Lord Bihan. Binigyan ng restrictions ang kanilang mga abilities na makapag-practice ng immortal cultivation, at pinatapon sa napakalamig na lugar na ito. Hasaad ni Chen Fan paano raw naging posibleng si Lord Bihan ay mayroong kakayahang mag-cast ng curse skill sa napakaraming tao at ito ay umabot ng libo-libong taon. Sa tingin niya ay mayroon dong nangyari libo-libong taon na ang nakalipas. Inutusan ni Chen Fan si Elder Ding na bumili ng residence dito raw sila titira, na agad namang sinang-ayunan nito. Makalipas ang 2 buwan ay marami nang naging kakilala si Chen Fan, at habang papaalis siya patungo sa isang partikular na lugar ay mararamdaman ang napaka-positive na aura habang nakikipag-usap sa kanya ang 2 uncle na ito. Xiao Fan saad ng isa magbabasa na naman daw ba ito uli sa Taishi Pavilion? Kung mayroon dong extra na turnips ang Aunt Leo nito wag nitong kalimutang sabihan si Xiao Mang na magpadala ng ilan pagbalik nito rito. Xiao Fan saad ng isa ang kwento raw ng paglalakbay sa silangan ay napaka-incredible, gustong-gusto raw ng kanyang anak ang kwentong iyon, dadalhin niya rin daw ito rito bukas. Ngumiti si Chen Fan sabay hakbang ng isang paa-paakyat sa hagdan ng carriage, nagsabing masaya siyang marinig ang mga bagay na ito at salamat din daw sa araw na ito. Sumakay na sa carriage si Chen Fan at makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa highest institute of ancient history, ang Taishi Pavilion. Chen Fan bungad ni Lord Taishi nandito na naman daw ba ito upang magbasa, My Lord tugon ni Chen Fan pakiramdam niya raw mayroong napakaraming bagay patungkol sa kanilang lahi ang hindi naitala sa mga libro. Gaya na lang sa kung saan nanggaling ang kanilang mga ancestors, at kung ano ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang cultivation talent at mga tradisyon. Sumagot si Lord Taishi na hindi niya maaaring sabihin dito ang lahat, ngunit kung gusto raw talaga nitong malaman ang lahat, pumunta ito sa Ancestral Temple. Ilang sandali pa pag-uwi nila sa kanilang residence ay bumungad sa kanila ang isang batang babae, Oy brother grandpa ding bumalik na raw pala ang mga ito. Nag-abot ng pagkain brother gumawa raw siya ng ilang sticky rice cake gusto niya raw ba itong tikman, sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na ito ay si Xiao Mang, niligtas niya ito mula sa isang halimaw doon sa North Sea nung nakaraang buwan. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ni Xiao Mang ito raw ay pagaling na ng pagaling sa pagluluto, na siyang labis na ikinatuwa ni Xiao Mang idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na ang mga magulang nito ay pareho ng patay, ito ay parte na ngayon ng kanyang family. Brother saad ni Xiao Mang bukas daw ay ang araw kung saan iti-test ng Ancestral Temple ang kanilang cultivation talent, ang lahat ng under 14 ay kailangang pumunta. Kung siya raw ay mayroong cultivation talent siya ay magiging isang super powerful na cultivator gaya nito, at kapag dumating na ang araw na iyon ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala na titiyak niya rong ito ay makakapasa sa cultivation test na siyang labis na ikinatuwa ni Xiao Mang. Pagsapit ng gabi ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na dapat umalis na siya sa Guhua Town at Bihan Region upang maghanap ng mga divine materials para sa kanyang natitirang 3 essence cores, ngunit palagi niyang napopostpone ang kanyang mga plano dahil kay Xiao Mang. Ayaw niya rong mawala ang buhay na mayroon siya ngayon, at magsisi sa hinaharap.
Nang biglang may napansin siya sa katawan ni Xiaomang, ito raw ay ang True Dragon Divine Meridian, ang Law Divine Chains. Kinabukasan ay makikitang lugmok si Xiaomang pag-uwi nito galing sa Ancestral Temple. Sinabi raw ng mga nandon na siya ay walang talent pagdating sa cultivation at ngunit biglang dumugtong si Chen Fan nagtanong kung gusto ba nitong maging isang Immortal Cultivator. Immortal Cultivator patanong na tugon ni Xiaomang ngunit sinabi raw ng mga elders doon sa Ancestral Temple na hindi siya magiging isang cultivator. Ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay sa ulo nito ang mga iyon daw ay mali, si Xiaomang ay maaaring maging isang napakamakapangyarihan na cultivator sa mundo, kaya paano naman daw magiging posible na wala itong talent sa bycast ng kung anong skill, lumabas ang Divine Dragon Chains mula sa katawan ni Xiaomang. Ngayon saad ni Chen Fan subukan daw nito ang basic art ng Foundation Establishment, okay tugon ni Xiaomang agad na sumubok na mag-infuse ng chi, nagtagumpay. Hindi siya makapaniwala talaga raw bang nakagawa siya ng true chi talaga raw bang siya ay worthy na maging isang immortal cultivator. Wow ito raw ay napaka-amazing ngayon sa wakas maaari na raw siyang maging katulad ni Brother Chen at Lord Xin, ngayon demons katakutan na siya ng mga ito. Mayroon na siyang kapangyarihan at agad na nagnakaw ng yakap at halik kay Chen Fan. Haha brother salamat sasabihin niya raw kay Auntie Leo ang patungkol dito, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi pa siya nakakahanap ng method na tuluyang magdidispel sa bloodline curse ng mga Chinese ngunit nagawa niyang matanggal ng walang kahirap-hirap ang curse na kay Xiaomang. Talagang ito raw ay isang true dragon tiyak na maaabot nito ang nascent soul realm sa loob lang ng 100 taon. Ito ay ang magsisilbi niyang regalo sa kanyang mga kalahi.